Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, kung titignan nyo, bale meron akong stand fan dito na electric fan. Papasinin nyo mga boss, itong electric fan na to ay electronic type. Ayan, kung titignan nyo, meron tong mga buttons. So, ang issue nitong electric fan na to mga boss, no power. Ayaw mag-power, so yun bale ang problema nitong electric fan. Bale itong electric fan na to, na troubleshoot ko na. Na-check ko na tong kanyang board, bale base sa pag-check ko mga boss, nakikita kong problema dito sa kanyang board yung mismong IC. Kasi inisisa ko na yung mga dapat na pwedeng i-test na pyesa hanggang sa wala naman ako nakitang problema sa mga ibang pyesa. So kapag ganyan mga boss, masasabi na natin may problema yung mismong IC. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung board na sinasabi ko dito mga boss at yung IC na posibleng sira nito kaya hindi ko na maayos tong electric fan na to. So, ang gagawin na lang natin bali dito mga boss, i-convert na lang natin ng manual itong electric fan na to. So, na-test ko na kasi yung motor nito mga boss, okay pa naman. So, pwede natin i-convert ng manual itong electric fan para kahit papano mapagana pa natin to. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So, ayan, kung titignan nyo mga boss, bale ito yung board nitong electric fan. Ayan. Ngayon, tatanggalin din natin yan para may pakita ko sa inyo yung mga pyesa nitong board na yan. So, tanggalin ko lang. Ayan mga boss, bale ito yung kanyang main board. So, papasinin natin, konti lang yung pyesa nito. Ayan. Bale, ito pala yung IC na sinasabi ko kanina na may posibleng problema kung bakit hindi ko na mapandar tong board na yan. So, itong mga ibang pyesa naman na yan, ayan, isa-isa kong tinas yan mga boss, binunot ko yan, isa-isa. Ganun din yung mga resistor. So, wala akong makitang problema dyan sa mga ibang pyesa. So, kapag ganyan, masasabi na natin may problema talaga dito mga boss, yung mismo IC. So, dahil sira yan, hindi na natin maayos to mga boss kasi wala naman tayong available na IC na pamalit. So, kaya gagawin na lang natin dito, convert na lang natin ng manual. So, madali lang i-convert to ng manual, lalo na meron naman data itong kanyang board. Kung titignan natin itong board na yan. Ayan mga boss, kung titignan natin dito sa board, may nakasulat na L for low, M for medium, H for high, SW for switch. So itong L na yan bale yung number 1, ayan yung kulay blue. Dito naman sa M, yan naman yung number 2, H number 3. So yan bale yung kanyang 1, 2, 3 na speed para dito sa kanyang motor. Yung kulay blue na wire, white at red. Ayan. So, yun lang naman yung importante dyan na alamin natin. Ngayon, pwede na natin i-convert yan. Ngayon mga boss, simulan na natin yung pag-convert dito. Ayan, so nang gagawin natin, bali kakat na muna natin yung mga wire na yan connected dito sa board. So, sa mga bagod dyan, huwag yung sagad yung putol para in case man, makalimutan nyo kung saan nakalagay yung wire. Kahit paano, meron pa rin kayong data or guide. Ayan. So, puputulin natin lahat ng wire na yan connected dito sa board. Ganon din yung kanyang power AC cord. So, hindi na natin kasi gagamitin yung board na yan. So, wala na yan. Ayan. Ngayon, after natin maputol yung mga wire connected dito sa board. So, unang gagawin natin mga boss, balatan natin tong, ayan, yung isang wire nitong power cord. Kahit alin dyan, either tong blue or brown, depende na lang sa inyo. Ngayon mga boss, itatap natin yan, ayan, dito sa kulay black na wire. So, yung kulay black wire na yan, pumunta yan sa motor. Yan bale yung pinaka-common. Ayan, or line 1. Ngayon mga boss, after natin may tap yan, so ititape ko na rin yan para hindi na natin balikan pa yan mamaya. Ngayon mga boss, after natin may tape yung line 1 to common, ayan, so sunod, wait lang, putulin ko na muna to para hindi istorbo, ayan. Ngayon, sunod naman na gagawin natin, bale, kukuha na tayo ng switch, yung gagamitin natin na switch dito.
Ayan mga boss, so ito yung gagamitin natin na switch para dito, itong rotary switch na yan. So itong switch na yan, bale nakuha ko yan sa mga wall fan. So po pwede rin natin gamitin yan. Basta rotary switch po pwede natin gamitin dito mga boss. So itong switch na yan, bale meron tong speed na 1, 2, 3. Ayan, kung titignan nyo, apat yung terminal. Yung isa para sa line 1 or line 2. Ngayon, bale itong switch na yan, so ima-mounting na muna natin yan dito sa katawan nitong fan. Siguro mga boss, dito ko na lang ima-mounting yan dito sa gitna. So magbubutas na lang ako diyan. Ayan. So dito ko na lang ilalagay ito mga boss, mukhang bagay naman dito. Ayan. So ilagay ko lang muna. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko nang mabutas tong katawan nitong electric fan. So tatlo yung butas na ginawa ko diyan. Papansin nyo, yung dalawa sa side to side, yan bale yung hawak dito sa switch na yan. So ganyan lang bale yan mga boss. Kung titignan natin dito sa harapan, bale ganito siya. Ayan. So madali lang naman, lalo na plastic lang naman itong katawan nitong electric fan na yan. So ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko nang mailagay yung switch. Bale, ganyan yung kanyang kalalabasan. Ayan. Bale, yung gitna mo, boss, yung butas na yan, bale, matatakpan yan kapag nilagay na natin yung knob or yung pihitan. Wait lang mga boss. Ayan. So, once na nailagay na natin yan, so, hindi na pangit tignan. Bale, ganito na mga boss. Ayan. Once na nakalagay na yan. Titignan natin, ayan. So, maganda ng tignan. Ngayon mga boss, after natin mailagay yung switch. So, sunod na gagawin natin ngayon, bale, wiring na natin yan. Ngayon mga boss, bale, magtatap na tayo. So, yung isang wire nitong power cord, ayan, yung kulay blue, itatap natin yan dito sa switch. So, balatan ko lang. Ayan. Yan, bale, yung sabihin na natin line 2. So, itatap natin yan mga boss sa mismong, wait lang. Ayan. So, kung nakita nyo kanina yung terminal nitong switch, bale 4. So, yung tatlo dyan, yun ang 1, 2, 3. Yung isa, yun naman bale yung line nitong kanyang switch. So, dyan natin itatap yung isang wire nitong power cord. Yung line 2. Ayan. Titignan yung mabuti, bale ito yung power cord. Yung isang wire nitong power cord na kulay brown, pumunta yan sa motor, yung kulay black, ayan. Yan yung common nitong motor, yung kulay black. Tapos yung blue sa switch naman. So, ganun lang kadali. Ngayon mga boss, after natin may tap yung power cord, line 1 and line 2, so sunod naman natin itong 1, 2, 3. Itong blue, white, at red. So, yung blue, low, yung white, medium, yung red, high. Kung titignan natin dito sa board, ayan, kaya hindi natin sinagad yung putol para in case man makalimutan nyo yung speed kung alin dyan yung 1, 2, or 3. So, meron kayong guide kahit pa paano. Ayan. So, yung red, high, for number 3 yan. Tapos, yung kulay blue, low, for number 1. Yung white, M for medium. So, 1 yung blue, 2 yung white, 3 yung red. Ayan. So, itap ko lang mga boss para madali na tayo. Ayan mga boss, so tapos ko nang may tap yung 1, 2, 3. Ngayon naman, dito naman tayo sa dilaw na wire. So, last na lang yan. Bale, yung kulay yellow na wire na yan, pumunta yan dito sa itaas sa kanyang synchronous motor para sa kanyang oscillation. Ito kasing electric fan na ito mga boss, hindi ito gumamit ng gear, bali ginamit dito motor para sa kanyang oscillation. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bali ito yung synchronous motor na sinasabi ko kanina para sa kanyang oscillation. So hindi ito gumamit ng gear, bali yung kulay dilaw na wire na yan, kumonekta yan dito sa synchronous motor. Dalawang dilaw, ayan, line 1 to line 2. So yung isang dilaw na wire, para sa kanyang synchronous motor, ayan, pumunta sa ibaba. Bale, ito yan. So, itatap lang natin yan mga boss dito sa line 2.
Line 2 na sinasabi ko mga boss, direct natin sa mismong power cord na kulay blue, wag dyan. So, itap natin sa speed sa either 1, 2, and 3. Wag sa mismong wire nitong power cord na line 2. Ngayon mga boss, actual testing ko, ayan, para makita nyo. So, nasaksak na tong power cord. Ayan, kung papasinin nyo, gumana na tong electric fan. Ngayon, so, pinatay na natin yung switch na electric fan. Ngayon, itong kulay dilaw na yan, kung itatap natin yan dito sa line 2, dito sa kulay blue na wire. So, kahit na naka-off yung electric fan mga boss, kung dyan natin tinap yan, under tong kanyang swing or synchronous motor. Once na sinaksak natin yung power cord, kahit hindi pa natin sinwitch yung electric fan, so under na tong kanyang synchronous motor. So, kaya hindi natin po pwedeng i-direct itap yung dilaw na yan sa line 2. Bale, ganyan yung kalalabasan mga boss. Pagsaksak pa lang natin, under na yung kanyang synchronous motor. So, hindi po pwedeng ganyan. Ngayon, ang remedy dyan, bale, kukuha lang tayo ng panibagong switch mga boss. Wait lang, ayan. Bale, ito yung remedy dyan. Panibagong switch. Yan na bale yung magiging switch para sa kanyang swing. So, magtatap lang tayo ng wire dyan. Connected dito sa switch. So, ito na yung magiging switch para sa kanyang oscillation or para sa swing. Pero ako mga boss, hindi ganun yung gagawin ko. Yung dilaw na yan, para madali na lang, itatap ko na lang yan dito sa number 1. So, ganun na lang bala yung gagawin ko mga boss para madali na lang. At isa pa, para hindi na tayo maglalagay pa ng panibagong switch. Ngayon mga boss, ayan, bala itatap ko na lang tong dilaw na yan dito sa number 1. So, ganito na lang yung gagawin ko para madali na lang, para yun na nga, hindi na tayo magtatanim pa ng panibagong switch. So, okay lang din naman yung ganito mga boss. Yun nga lang, automatic nang nag-swing tong electric fan once na sinwitch natin yung kanyang switch. So, wala tong para sa steady lang. So, automatic na tong nag-swing once na sinwitch natin yung switch nitong electric fan. So, i-try ko mga boss, pasinin nyo. Ayan, bale nasaksak na tong power cord pero hindi pa rin gumagana yung synchronous motor. Ngayon, once na sinwitch natin yan, doon pa lang aandar yung synchronous motor. Pasinin nyo mga boss, ayan. Ayan, kung papasinin nyo mga boss, nagsiswing tong electric fan. Ayan, kapag ginop natin yung switch, automatic din na mag-off yung kanyang synchronous motor. So, nakita nyo mga boss, yun lang yung pinagkaiba once na yung kulay dilaw, pinap natin sa switch nitong electric fan. So, hindi lang natin mapatay yung kanyang para sa swing. Ngayon mga boss, kung gusto nyo naman lagyan ng sariling switch para sa inyong oscillation or pag-swing, so gawin nyo lang, maglagay lang kayo ng switch. So, tanggalin nyo yung kulay dilaw na wire na yan dito sa 1, itap nyo sa switch to line 2. So, gano'n lang naman yun mga boss. Ngayon, ayan. Bale, itatry ko pa lang sa pambeses to para bago ko isara. So, itong kulay dilaw na yan mga boss, bale, dyan ko na lang lalagay yan. So, nakapix na yan dyan sa number 1. So, para hindi na tayo maglalagay pa ng panibagong switch. Ngayon mga boss, final testing ngayon. So, ayan mga boss, kung papasinin nyo, okay na itong electric fan. At kung papasinin nyo rin mga boss, ayan, nagsiswing. So, naka number 1. Ngayon, number 2. Ayan, so ganun pa rin, nagsiswing pa rin. Number 3. Ayan. So, nagsiswing pa rin sa number 3. Off. Ayan. So, once na in-off na natin, so hindi na rin magsuswing yan. So, ganun lang kadali mag-convert mga boss dito sa mga electric fan na electronic type. Ayan mga boss, so tapos ko lang may sara tong electric fan. So, okay na to. Ayan. So, dahil okay na to, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.